Aming salas. So ito yung baby grand piano namin. This has been with us for 8 years almost. Yung dalawang anak ko, sila yung nag-play ng piano, yung panganay at yung bunso, yung babae. So ito yung pinagkakalibangan nila. So dito sa salas, minsan nagtitipon-tipon kami ng mga bata para wala lang magkwentuhan. Yun, wala kaming TV dito para focus namin sa ang isa't isa para mag-bonding. Yan. Okay. And then, ito yung dining area namin. This is where the family spends most of their time together here. Sobrang gamit tong area namin. Dinner, breakfast, lahat dito, kwentuhan. And of course, I have my plate collection. I started collecting actually, mommy ko nag-umpisa mag-collect ng plates from the UK. Inuwi niya and kinontinue ko lang. So, most of these are all Royal Albert na collection ko, which I've been collecting for the past 5 years na. Dito, we have a paging system. So, para tawagin yung mga anak ko kasi minsan ang hirap tumawagin. This is 3 floors up. So, pipindutin mo lang to. Tapos, i-announce na lang kung kakain na o hindi. Yan. So, bababa na yung mga yan. Tapos, yun. Ito yung aming short house tour ng aking bahay. Abangan nyo na lang yung aming kwentuhan ni Miss Corina. Wow, di ba? So paano nangyari na sa ganitong karangyang estado ng buhay nilang mag-asawa, ay nanggaling pala sila kapwa ng kanyang asawa sa hirap. Ngayon, she's on top of the world. Ito ay istorya ng inspirasyon para sa ating lahat. Ang formula ng asenso at tagumpay, Sara Diskaya is in the house! Thank you. Grabe naman yung house mo. Ibang klase. Talagang ako'y napanganga. Nung napasok ako dito, meron palang ganitong espasyo sa Pasig. Yes. Nakita nyo naman, bahagi ng kanyang opisina, bahagi ng kanyang bahay. Dito naman tayo sa kanyang buhay. Hindi mo iisipin, born in London, Yes. England. Yes. Tama? Tama. O, ipaliwanag mo kung bakit. Yung mom ko, dati siyang OFW sa UK. And then, kinuha niya yung dad ko doon. Yun. Kaya kami doon pinanganak. Ayun. Ilan kayo magkakapatid? Nung time na yun, 2 kami. So, Okay. nung umuwi na kami sa Philippines, naging 3 na kami. Ayun. Tapos, ang trabaho ni nanay at ni tatay, hindi karangyaan, di ba? Hindi po. Oo. My mom was, nung dumating siya doon, chambermaid siya sa hotel. So, naglilinis siya ng mga rooms. And then yung dad ko, isang waiter. Sa wow. hotel din. Yes. Ang galing. Doon din sa hotel na yon. Magkahiwalay sila ng hotel. Pero doon parehong parang hotel and restaurant ang kanilang Yes. pinag-aralan siguro at doon. Totoo ha? Nakakatuwa, chambermaid sa hotel. Yung Yes. tatay mo naman waiter. Yes. Okay, wala po sila sa Buckingham Palace. Okay, nagkataon lang OFW sa London ba mismo? Sa parang suburbs of London. So parang malapit kami sa Heathrow Airport. Ayun. Tapos, paano ka ano nga ba yung pinasok mo? It's construction, right? Construction. Paano ka napunta sa construction? Nung umuwi kami sa Pilipinas, nung dalaga ako, nag-supply ang dad ko, nag-umpisa sa supplies. And nung nakaipon na siya, nag-umpisa kami ng construction business, ang daddy ko. So, nung nag-asawa na ako, yung asawa ko naging foreman ng daddy ko. Totoo? Oo. Yun ba yung tinapos din yung pareho sa kolehiyo? Hindi, pareho kaming computer management ang tinapos namin. Okay, pero ang construction na pag-aaralan. Na pag-aaralan. So, naging foreman yung husband ko sa negosyo ng daddy ko. Umabot sa point na sinabi niya, Daddy, baka pwede kaming makahingi ng maliit lang na project. So, nabigyan na naman ng daddy ko kami ng maliit na project sa yung gate ng barracks or cementerio ng City Hall. So, ginawa namin yun. Nung time na yun, maliit lang na halaga yun. Pero sa amin, parang feeling namin, ang laking achievement. Nahihirapan kami kasi first time kami sasabak sa construction business, business management kami. So, wala kaming background. Correct. Yung pala, napag-aaralan din siya. Kahit hindi ka inhinyero. Oo, opo. Ano yung struggle nyo nung una? Ano yung pinakamahirap na bahagi nung pagsisimula ninyo?
syempre yung time na hindi kami makakuha ng mga projects, yun yung struggle. Kasi pag nakakuha ka, syempre alam mo may income ka. Pero pag wala kang project, parang weather. Unlike kung nagwo-work ka sa isang trabaho, alam mo every 15-30 may Yes, sahod ka. totoo. So dito hindi ka sure kung kailan ka makakasingil, kung kikita ba yung project na ginawa mo. Tapos may 4 ka pang anak. So talagang struggle sa amin mag-asawa. Naku, pero ano ang sikreto? Paano nyo nalaktaw yon? Venture sa ibang negosyo, nag-try kami magtahian. Tahian. Opo, kumpleto kami sa lahat ng makina, parang over 100 sewing machines meron So kami. pwede rin ako magpagawa ng kurtina sa inyo. Hindi, pinabenta ko lahat ng makina at nag-focus na lang kami talaga sa construction. Nagturo pa ako sa isang school for English teacher kasi because of the accent, kaya kong magturo. Nag-sideline muna ako noon. Yung asawa ko nag-sideline din, nagpagbebenta ng bubong. Hanggang nag-focus na lang talaga kami sa construction. Ayun. Kasi parang hindi pa kailangan namin talaga ng stable job noong time na yon. Correct. So I think yung secret is talagang magdire-diretso lang, ano? Opo, tsaka Una, walang choice. Wag mawalan ng pag-asa. Oo. Parang kasi kami mag-asawa, team kami nung nasa construction kami. Minsan siya, nada-down siya. Bilang asawa, parang i-uplift mo yung spirit niya na, kaya natin to, kaya natin. Kasi minsan talaga nasa point ka na hindi mo na alam kung anong gagawin mo para mabuhay yung pamilya mo. Kasi andyan na yung bills, andyan na yung mga tuition fee ng mga anak mo, kailangan mong bayaran. Ano na nga siya yung installment basis, pero nagde-delay ka pa sa pagbayad. Oo, nangungutang pa daw kayong 5-6. Opo. At sa mga sinuong mo kaibigan. ang baha Yes. para lang makuha ang pera. Ano Oo. yun? Panahon ng Oo, ondoy. Nung panahon ng Ondoy, nagtuturo ako sa isang school. Walang-wala talaga kami. So, nangutang ako sa isang agency na parang 5-6 ang tubo. Sa Singalong area siya. Pumunta ako, Ondoy noon. So, baha siya. Naglalakad ako, nakuha ko nga yung check, naglalakad ako umiiyak kasi parang awang-awa ako sa sarili ko. Sabi ko parang nagtapos ako ng 4 na taon sa koleyo, tapos ito lang yung mangyayari sa amin. Para kaming kawawa, para kaming talagang sinakluban ng Langit at lupa. Yes. Oo, tapos may 4 ka pang anak na may diferensya, kailangan mag-therapy. In between na, nagkakasakit din sila. So, parang hindi mo alam kung saan resources. Minsan wala kang panggatas, pang diaper. Hihiram ka sa magulang mo. Ayaw mong humiram. Siyempre, kahit papano, sabi ng parents ko, kung ano yung pamumuhay ng family mo, yan ang panindigan mo. So, yun yung talagang pinanindigan namin. Pinanindigan nyo talaga, nagbenta pa ng bubong si Curly. Opo. Oh, biro, ang iba sandok ang binibenta. O kaya beauty product, siya bubong talaga. Oo, ang binibenta niya. pinasok Ibang niya. klase ang kwento ninyo. Kaya sanay ka sa pagdidiskarte. Opo. At saka yung pagiging maparaan. Hindi ba? Kasi ang iba tayo, pinapanganak ng maayos ang buhay eh. Opo. Yung hindi na alam yung, alam mo yung pangangailangan ng iba. Kaya siguro para sa iyo, parang ramdam mo yung pangangailangan din ng iba kasi pinagdaanan mo rin. Opo, napagdaanan. Oo, doon pa lang sa kwento mo parang, okay, kaya naman pala. Kaya naman pala, pagkatapos ang kanilang negosyo, teka muna, kailan kayo naging big time? At obvious naman, naging big time na kayo. May nagyaya sa akin na gusto mo sumali sa isang agency ng government, magkontrata doon. Sabi ko, sige, basta mabilis sumingil. Kasi doon sa agency na inaanuhan namin, ang hirap maningil, 6 months to 1 year. So, ang hirap mag-return ng investment mo. So, nag-try kami, binigyan kami ng listing. Sabi sa amin, sabi ko, ito gusto kong project na to, ito. So, pinuntahan namin yung agency na yon para sabihin na gusto namin yung project. Nagbigay ako ng pera, parang final savings namin. Only to find out, tapos na yung project, naniningil na yung contractor. So, naloko pala kami, na-scam kami. Ayun. So, nung time na yon, sabi ko, hirap na nga kami sa buhay. Tapos may manluloko pa sa'yo. Nagkaroon ako ng parang mild heart attack because of that. Ay. Na-stress ako. Wow.
Pero nalagpasan pa rin. Nalagpasan pa rin namin. So, dyan na kayo umasenso sa government contracts? Yes, yes po. I see. Okay. So, ano naman ang balak mo para sa Pasig? Yung, syempre, may tutulak sa'yo para may magawa kang pagbabago sa mga polisiya o kaya meron kang gustong isulong na advokasya o tulong. Ano yon for Pasig? For Pasig, no, katulad ng kinukwento ko, itong company namin, kaya kami naging successful, hindi dahil marami kaming pera or naging ganito yung pamumuhay namin. It's how kami nakataangat ng buhay or antas ng buhay ng mga empleyado namin dito na dumating dito sa office namin na walang-wala. Tapos ngayon nakapagpatayo na sila ng bahay ng magulang nila, nakakapag-abroad sila. Ang nakikita ko sa Pasig is gusto ko iangat ang antas ng buhay ng bawat isang Pasigenyo na yung hindi parang walang nangyari. Maganda yung pamumuhay nila, mabigyan sila ng pabahay kasi yan yung wala dito ngayon, walang pabahay ang mga Pasigenyo ngayon. Ay, ang ganda. Kasi yun ang naranasan mo sa abroad. Yes po. Yun ang maganda sa karanasan mo sa abroad, no? Yung pabahay. Opo. Parang importante yun. Marami bang nangangailangan ng bahay dito sa Pasig? Yes po, lalo na sa mga areas ng katulad ng floodway, yung East Bank and West Bank. Naranasan namin o nakita namin sa sarili namin mata na lalo na pag nagkaroon ng bagyo, yung nakalipas na bagyong Karina tsaka Christine, sila yung unang nababaha eh. So, ang maganda na bigyan mo sila ng bahay na hindi sila nag-aalala kung yung safety ba nila, kailangan nila palaging lumikas sa mga centers or kung saan man sila pwedeng lumikas. So, nasa construction kayo, Sarah, di ba? Opo. Ito nga isagot mo sa akin kasi ang dami ko nang ginagawang mga istorya, nababasa ko sa balita, na binaha itong lugar na ito at next year, ganun ulit ang kwento, binaha ulit at mas grabe pa ang baha at ngayon, baha ulit. Ano ba ang kailangan gawin para hindi nabahain? With Pasig, no, parang nakita namin kasi it's not enough na i-declog yung mga drainage systems. Ang Pasig kasi, ang population nag-i-increase, hindi naman siya nagde-decrease. Kailangan i-upgrade natin din yung mga drainage systems natin dito sa Pasig, laliman siya, para medyo mabawasan man lamang yung floods dito. Laliman ang drainage. Opo. Malaking trabaho ba yon? Medyo malaking trabaho yun. Ayun. At kailangan pondohan, ano? Opo. Kailangan pondohan. Pero gagawin mo yon. Yan. Kasi yun nga yung sinasabi ko, yung expertise namin as contractors, yan yung gusto namin i-share dito sa Pasig. Ayun. Oo, bilang contractor, biro mo yung... Kasi everyday we do it naman eh. Oo, everyday. Tama. At dahil napag-usapan na natin yan, ginawa itong building na ito. So it took us about a year for the whole building to be finished. Wow, 1 year lang talaga. Alam mo, pag may tao ka talaga, Yes, no? oo. Yun ang pinaka-importante. So, in building, ano naman ang prinsipyo mo? Ano ang pinaka-importante na bahagi ng pagtatayo ng isang gusali? Siyempre yung structure niya, kung stable yung structure niya, yung siyempre gusto natin matibay, baka mamaya biglang gumuho yung building mo. Ang importante. Yung foundation. Foundation niya, oo. Yun ang importante. Parang pwede rin gamitin yan sa buhay, no? Na ano ang pinaka-importanteng bahagi ng pagtatag ng kahit na anong bagay? Yung foundation. Foundation, Yes. yun. Sa pamilya, sa negosyo, Yes. at kahit sa holding public office. Yes, definitely. Nako, parang nakikita ko na itong mga koleksyon ni Curly. Aha. Mahirap nakawin kasi ang lalaki. Hindi mo Yes. hindi mo mabubuhat. Opo. Mahilig siya sa malalaking mga bagay, no? Parang talagang 2.0 lahat. Pero baligtad sila. Kung mga gamit pambahay ang hilig ni Curly, ang hilig naman ni Sarah ay kotse. Paano nangyari yon? Ang laruan mo ba nung maliit ka ay Matchbox? Hindi naman, pero natutuwa ko kasi nakakapag sakay namin yung buong family, travel. Gusto ko yung mga big SUV cars. So, yun yung naging parang collection ko. Nauna, tinututulan ako ng husband ko. Pero nung along the way, sabi niya, ay maganda palang
nakikita ng ibang mga clients natin yung mga kotse, at least they know na may capacity pala tayo na mag-execute ng mga projects natin. So parang ano na rin, branding. Yes. Parang part of promotion, branding. Oo. parang promotion na rin. Masabi ko nga yan sa asawa ko. Baka bigyan din ako ng maraming kotse Yes. para sa branding ko. Pero totoo yan simbolo kasi siya ng ano ng Status success. mo. Ng Yes. success. Ibig sabihin, magaling ka sa ginagawa mo. Yes. Right? Opo. At doon na nga nag-start yung pagbibigay sa iba noong Nakakadiri yung korupsyon. Kailangan hindi siya maging katanggap-tanggap. I think unfortunately through the years, that's really what's happened. It's become accepted. Naging katanggap-tanggap siya sa atin lahat. And I think all of us are guilty here. I think and I think that's the first step in if we want to fix this. Kailangan aminin natin na at some level all of us are guilty here. Hindi ibig sabihin may natanggap tayo. Pero ibig sabihin at some point hinayaan natin na pumayag tayo na naging perception natin or thinking natin na hindi, ganyan talaga. Pag politiko, talagang yayaman yan. Pagka mayor na, talagang yayaman yan. Ganun talaga. Parang naging accepted siya kahit magtanong tayo sa ordinaryong tao, mag-random survey ka, tanungin mo siguro, ang politiko ba yung mayaman? Karamihan sasabihin, oo Naging accepted And I think that's the first step. We have to challenge that thinking, challenge that system, challenge that culture. Basagin natin yun. And the first, again, isa sa unang kailangan gawin, pag-usapan natin. Hot topic now online is yung mga vloggers, social media influencers, content creators na nagfa-flaunt ng wealth nila and then apparently connected pala sila sa isang contractor. Do you think that should be frowned upon? Or at least, should we build a mindset na kapag nakita tayo ng, wow, sobrang yaman, dapat ba may instant instinct na tayong ma-develop na saan muna galing? Hirap kasi wala naman masama maging mayaman kung galing yan sa maayos na paraan, kung pinaghirapan yan. Kung pinaghirapan mo o pinaghirapan ng pamilya mo yan, wala naman masama. Of course, as public officials, we have a code of ethics. Ostentatious display of wealth is also not good regardless of the source. Pero siguro yung mga nakita talaga natin na connected sa contractor, sila naman nag-post nun online, di ba? So, bigyan natin sila ng atensyon kung gusto nila. Pero as you mentioned, medyo accepted na nga na instead na i-question kung saan galing to. Yeah, Parang, tama ka doon. Talagang yun nga I think that's one proof o malakas na ebidensya na yun na naging katanggap-tanggap siya. Parang hinahangaan pa natin. I guess everything that's happening now for the better. I think it's all for the better. Papaisip na tayo ngayon, di ba? Pag may nakita na tayo, pinagmamalaki yung travels, luxury cars, nasa yate nagpa-party, gano'n. At least, ngayon, papaisip tayo. Papaisip na tayo. Kasi ako marami naman akong kakilalang mayayaman, may malalaking negosyo, pero hindi naman ganun. Kahit mga siguro pabilyonaryo na, hindi mo naman ma-afford yung ganun without mentioning specifics, yung mga ibang nakikita natin even on social media, parang imposible unless hindi pinaghirapan siguro. and branding it as aspirational. Yun nga. Sabi nga, dati ang usong mga kwento from rags to riches. Ngayon daw, ang uso ng kwento from rubs to riches.